puso ko. Dahil sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Layuan mo. Hindi kami ano ngayon eh. Hindi ako gwapo ngayon. Tsaka ano. Love kita, pag-ibig ko. Love kita. Ayan, magandang umaga po muli sa ating mga kakampi mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang inyong mga kasamahan mula sa Pag-ibig Fund upang samahan kayo sa loob ng isang oras at pag-usapan natin ang mga programa ng pag-ibig para sa ating miyembrong overseas Filipino workers. So muli ito po ang inyong kakampi sa Libanal mula sa Pag-ibig International Operations Group. At syempre, kasama ko pa rin ang aking partner na magpapakilala pong muli sa inyo. Magandang umaga po. Ako po si Ruben Galamay. Nandito naman po ulit ang Pag-ibig Fund para sa Pag-ibig OFW program. Magsasama-sama po tayo na mula alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. Sa mga tagapakinig po ng miyembro at officers ng kakampi, inaanyayahan po namin kayong magtanong po kayo through our telephone number 553-8656 or 480-5812. O kaya naman pwede po kayong mag-log on sa Kakampi, that's kakampi-news.blogspot.com or sa www.ustream.tv/Channel
channel/Kakampi Online. Ayan, Sir Ruben, magandang umaga muli Magandang sa'yo. umaga, Oo. partner. So, gusto lang nating pasalamatan ng ating mga, feeling ko talaga, mga taga-showbiz, no? Gusto kong pasalamatan ng ating mga supporters. Naks naman, Sir Ruben. Kasi if you recall last week, we were told by JR na during our program, there were about 5,000 plus viewers and listeners sa Pag-ibig OFW programs. Well, actually 6,000 no, hanggang matapos yung programa. And there were about 31 followers. So, maraming salamat po. Ibig sabihin lamang nito, kayo po ay interesado sa mga programa ng Pag-ibig na amin pong ibinabahagi sa inyo tuwing Miyerkules. Ayan. So, asahan nyo po na ngayong umaga, ganun ang ating gagawin. We will give you some information about the programs of Pag-ibig Fund. Ayan. Partner, araw na ng puso bukas. Oh, Meron so- bang proyekto ang Pag-ibig Fund? Syempre naman, hindi tayo naging Pag-ibig for nothing. We have to live up with the name of the organization. Kaya naman po, gaya ng nabanggit namin noong isang linggo, ang Pag-ibig Fund po ay nag-organisa ng tinatawag nating Kasalang Bayan. Ayan. So, it's going to happen tomorrow, February 14. Simultaneous po yan, nationwide sa lahat po ng mga lugar kung saan meron pong sangay or branch ang Pag-ibig Fund. Ayan. Siguro yung ating mga miyembro nakipag-coordinate na sa ating mga Pag-ibig Fund offices. Yes. Mag-start yata ang kasalan mga 9 o'clock or 10 Actually, tomorrow? ang huling update ko dyan noon, partner Ruben, is that, originally the plan is simultaneous siya at 11 a.m. But since we partnered with some LGU, ang mangyayari po is iba-iba na po ang oras ng Kasalang Bayan. So there will be some who will have it at 3 p.m., 2 p.m., some will have it at 9 a.m. sa umaga, o kaya naman 11 a.m. as we have originally scheduled. So hindi na siya simultaneous. Simultaneous in the sense na it will be held on the same day, but it's not going to start at the same time. Okay. Oo, so ganun. At ano ba ang sagot ng Pag-ibig Fund dito? Sagot yata yung venue? Yes, sagot ng Flowers? Pag-ibig Fund yung venue, yung bouquet ng bride. Yes. Siyempre yung kanilang sing-sing which symbolize their love for each other, ano pa ba? Siyempre ang pagkain. Pero ang sa pagkain po, unlike in the previous years na pati po yung mga kasamahan nung couple pinakain ng Pag-ibig. Ngayon po ang pakakainin lamang po or ang sagot lang ng Pag-ibig yung pong pagkain ng mga ikakasal. Ayan. So later if they want to So dapat limitahan nila ang pagdadala ng bisita. Yes, kasi partner, ang nangyari kasi ang target lang sana ng Pag-ibig for this activity is to wed about 4,000 couples. Pero siguro dahil sa napakaganda ng ating campaign on this, I was told na lumampas na sa 4,000 ang ikakasal. So ibig pong sabihin, ganun po kadami ang mga members ng Pag-ibig Fund na nagpa-enlist for this Kasalang Bayan. Napaka-successful naman pala. Ang sabi nga sa akin, ang ating Makati branch ay gagawin sa Enchanted Kingdom? Enchanted Yes. Kingdom. Wow. Again, this is one of the, as we have mentioned earlier, this is one of the branches of Pag-ibig branch which partnered with an LGU. Ayan. So, bukas mukhang naka-assign daw ang ating grupo to support the Pasay branch. Pasay Ayan, branch. so which Saan will ang be- venue ba ng Pasay branch? I hope I got the information right, but it's going to be held at Ilorde Gym Ay, Lordy Jim. or Sports Complex. So doon po lahat po ng mga nagpalista sa Pasay branch, mga nais ikasal, doon po ang venue sa Ilorde Gym, Ilorde Sports Complex. Okay. Sino ba ang kanilang mga ninong at ninang? Yung mga officers na ng Pag-ibig Fund yata? At saka, Kung hindi mayor nila yata. mamasamain, pwede na ba si VP Binay? Pwede. Oo. At saka ang ating mahal na CEO, si Attorney Lelen Berberabe. Yun lang naman. And of course, some of the officers of Pag-ibig Fund plus some personalities from the local government unit. Oh. Ayan. So, Bago tayo magtuloy, partner, na may kasama tayo dito, dalawang panauhin. ay, of Isang course. Oo napakaganda. nga. Thank you for at mentioning. Isang napakagwapo. Taga, Oo. ano po rin sila? Taga Overseas Department po ng Yes, Pag-ibig so Fund. ito po yung mga kasamahan namin. So ibalita na natin sa ating mga kakampi na nanonood ngayon, no. So in the succeeding weeks, no, hindi niyo na po kami makakasama because we want to share the program with our colleagues in the Pag-ibig International Operations Group. So for next week, ang inyo pong makakasama ang gaya ng nabanggit ni Sir Ruben, ang magandang si Ma'am Sok at ang gwapong si Sir Hazel. Pwede ba nating Oo, Kuya JR, pwede ba nating
daanan sila ng camera. Oo. Oo. Siyempre, para next week, baka magtaka yung mga tagapakinig ng Oo, so sila at po ay miyembro ng mga... mga kakampi, bakit bago na mga mukha? Yes. Diba? Hi naman kayo dyan sa ating mga Yan kakampi po. na sa kasalukuyan ay nasa 6,105 ang Yan po, nanonood si- sa atin. Umayos naman kayo. Si Ano Sir ba Hazel yan? po, yan po yung dating Pag-ibig Fund representative sa Rome. Yes, opo. So he Yung used mga to... taga-Rome na sumusubaybay, baka kilala si Sir Oo, Hazel. baka mamumukha niyo si Sir Hazel. Ito po yung aming kasamahan na... Sir Hazel, how long did you stay in our Rome post? I think 6 years? 6 years. 4 4 years. So, yun po, Tagal-tagal din. baka mamukhaan siya nung ating Oo mga naman. OFW Sa gwapo niyan, members. mamamukhaan yan. Oo, at lalo na yung mga babae ho na naghahanap kay Sir Hazel, dito niyo ho siya matatagpuan sa aming programa next week. Oo, so Pag-ibig OFW program sa Kakampi. Ayan, oo. Partner, punta tayo sa yung mga gustong magpa-member po. There are 2 ways to register Yes, of Pag-ibig course. membership. Oo, kasi di po ba? medyo gaano ba kadami ang ating target ngayon sa membership? About 700,000. Yes. Oo, so kailangan i-encourage na natin yung mga OFW po na hindi pa member ng Pag-ibig. Paano ba sila, Sir Ruben, magiging member? Unang-una, dalawa nga po, ang nabanggit ko nga po, dalawa ang paraan para magpa-register ng Pag-ibig membership. Ang una po ay online registration. Online. So, ibig sabihin, this is through the internet. Yes, pupunta Alright? lang po kayo sa website ng Pag-ibig Fund, yung www.pagibigfund.gov.ph. .ph, oo. Small letters po lahat yon. Alright. And then may ano po doon, may buttons. Just so- click yung members. Membership registration. Click the e-services and select membership registration button. Ayan po. Madali naman po yan. Oo. Yung mga miyembro po natin na nandito ngayon sa Pilipinas, yung pangalawa pong method ay yung employee assisted registration. Yes. So, ibig Pumunta lang sila sabihin, sa any Pag-ibig Fund branch, okay. and then may mag-a-assist na sa kanila para ma-register yung kanilang Pag-ibig Fund membership. Of course. Or they can download them what we call the members registration form or members data form, wherein they can just simply fill it out and then submit to Pag-ibig Fund. So ito po yung tinatawag natin na manual registration naman. Kasi Yes. we understand that not everybody has access to internet o kaya naman po yung iba ay talagang aminin na natin, hindi naman masyadong komportableng gumamit ng computer, more so of the internet. So, you still have an option. So, you just have to fill out this form. Ito po, which is downloadable in our website as mentioned by Sir Ruben. Ito po yung sa www.pagibigfund.gov.ph. Actually, lahat po ng mga forms na ginagamit ng Pag-ibig Fund is downloadable po sa aming website. So, this includes our forms for when you want to file for a housing loan, for multi-purpose loan, lahat po yan, even special power of attorney na nakaproforma na, lahat po yan ay pwede po ninyong ma-download sa aming website. Okay. Ayan. Okay. Sa mga paalis naman na ating mga kababayan papuntang abroad para magtrabaho, partner, Alright. Well, pagka nagpunta sila sa POEA, may sinisingil doon na 100 pesos. yeah, that di is ba? through the OEC or what we call the Overseas Employment Certificate. Others call it Overseas Employment certificate. or exit contract, Exit ano? Pero contract. actually, the name of that document that you get from POEA is Overseas Employment Certificate or OEC. Ayan. Pero actually, partner, gaya namang nabanggit natin ng mga nakaraang linggo, hindi na lamang po kayo sa POEA pwedeng kumuha noong OEC. Okay, dahil meron na tayo. Saan ba yung ating mga desk, Sir Ruben, na nag-o-offer ng OEC? Pagka sa mga overseas post, may mga nagbibigay ng OEC doon. Yes, halos lahat na I think, Yes. except for a few like Hong Kong or London, but we are trying to make an arrangement Yes. para mag-issue na rin po doon ng OEC. Discuss Ayan. natin lahat yung mga post natin mamaya. Yes, And then partner, I want to emphasize this. Yung binabayad po nila na 100 pesos sa POEA, ay hindi po yun bayad. Yes, oo. We want to Savings emphasize yun. na Kumbaga, impok po ng miyembro yun. exactly, impok na kumikita. Napakataas po ng dividendo ng Pag-ibig Fund. For this year, ang dineclare po ng Pag-ibig Management na dividend under the Pag-ibig One program or the mandatory program is 4.5 ba? I think 4%. 4%. Oo, 4%. Yung 4.5, doon na yun sa ating modified Pag-ibig 2 kasi, di ba, under Which we our will discuss policy, later. it's always 0.5% higher in terms of dividend. Ayan, so, Okay. ayun. Okay, so,
if they, or aside from the overseas posts, no, you can also get your OEC from when you're here in the Philippines, no, aside from the from POEA, pwede rin po kayong magpunta sa Trinoma. Ayan. So, meron na po kami doong processing center for the OEC. Kasama po namin doon ng mga empleyado ng POEA, ng OWA, at syempre ang inyo pong Pag-ibig Fund na tutulungan po kayo para makakuha ng OEC. Plus, saan pa ba, Sir Ruben? Meron ngayon tayong, di bang, ginagawang negotiation sa POEA na pwede na tayong mag-issue ng OEC kung ma-finalize yun. Yes, opo. So it's part, natanong po kasi nung isang linggo, ano po ba yung mga proyektong ginagawa ng Pag-ibig Fund for 2013 for our OFW members. So, as part of enhancing our services in Pag-ibig Fund, we are trying to make an arrangement with POEA upang kami rin po ay makapag-issue mismo sa building po ng Pag-ibig Fund, sa Justin Building that is along Buendia, ay makapag-issue na rin po ng OEC. So that pag nagpunta kayo doon upang magbayad ng inyong Pag-ibig savings, pwede na rin silang kumuha ng OEC. And aside from that, pati po yung pagpipidos. Ayan. Yes. Maganda pati yung PIDOS. One-stop shop na nga ang gagawin ng Pag-ibig Fund. That is the goal, no? With our new OFW Center, nandun na lahat ng mga kakailanganin ng ating mga OFWs bago sila umalis. Pina-finalize na lang, partner, yung yung detalye. Yes. Alright. Oh. And of course, pwede rin po silang kumuha ng OEC sa duty free. Ang naka-assign po doon na nag-i-issue is our Pag-ibig staff. Ayan, so sa duty free in Parañaque, that is in Parañaque. And we also have a center in SM at the 5th floor of SM Manila. Ayan po. So, pwede rin po kayong pumunta doon, which means na hindi na lang po kayo limitado sa POEA. Kung medyo malayo ang kanilang bahay, Sir Ruben, marami na silang option. So, again, ulitin po namin, in SM Manila at the 5th floor, sa Trinoma, doon po siya sa yung pong pwesto po ng POEA at Pag-ibig sa Trinoma is doon po sa tinatawag nilang Avenue, how do you call that? Avenue Center. So, kasama po niya yung malapit po yung sa RCBC, malapit sa kung kayo pa kukuha ng ticket sa Cebu Pacific, sa PAL. So, nandoon po ang OEC processing desk ng Pag-ibig Fund at POEA. Ayan. Dagdag ko lang, partner, doon sa mga dati ng members na nag-work na ngayon sa abroad, Okay. yung kanilang Pag-ibig contributions dito sa Pilipinas ay i-consolidate po yun. Yes, oo. So that ang kagandahan po kasi pag consolidated ang inyong record, mas malaki ang pwede ninyong mautang under the multi-purpose loan, at saka pasok po agad kayo, kumbaga yung bilang, yung required number of contribution when you want to file for a housing loan is kasama pong nabibilang yung inyong mga contribution from your past employment. So it could be local, or pwede rin nung nagtrabaho kayo abroad. Yes. Pero iba, kung if you're a seafarer, iba yung manning agency mo. So, you just have to consolidate the records. Nung nasa Jeddah nga ako, may nagtanong hindi niya akalain yung 1981 contributions niya dito sa Pilipinas. Meron pa pala. At nag-earn pa ng dividendo. Akala niya, yung kanyang contributions dito nawala. wala. Yes. Oo. So again, hindi po yun nawawala. Lahat po ng inyong mga ipinasok sa Pag-ibig sa takdang panahon po inyong makukuha. Ngayon kung minsan po nagtataka kayo bakit minsan maliit lang. Kasi Yes. po, as we have mentioned, minsan hindi pa po consolidated yung record ninyo. That's why, and it has to be done by the member himself or herself. Kasi po, kami sa Pag-ibig hindi nakakasigurado. Although, we can check naman their record and we can do the consolidation, but then for the protection of the member, we want to ensure po kasi na talagang inyong contribution ay mapupunta sa inyong pangalan. Kasi minsan, may mga kapangalan. For example, very common name, Santos de la Cruz. kunwari, Roberto Gonzales, yung Yes. pangalan ng aking brother-in-law. Napakadaming ganyang pangalan. So, kunwari, merong Roberto Gonzales tayo na member, and then, may nakita tayong record na Roberto Gonzales, pinagsama na natin, we automatically merge the record, only to find out that that contribution belongs to another Roberto Gonzales. So, Correct. ganun po yung mga iniiwasan namin, kaya hindi po automatic ang consolidation of your records. Ayan. Sa mga OFW naman natin, partner, na nasa ibang bansa ngayon, meron pong mga Pag-ibig Fund officers sa Hong Kong. Unahin natin yung Asia Pacific, Asia partner. Pacific, Hong alright. Kong, Singapore, Taiwan, Oo. Brunei, Brunei. Korea. Korea. Oo. Then bubuksan na yung Japan.
Japan. So, part of our expansion. Ngayon yung Singapore. Meron na. Singapore, okay, oo. Pumunta lang po sila sa Philippine Embassy or Philippine Philippine Consulate. Nandun po oo. nakabase So, yung aming Pag-ibig Fund officers. So kung gusto niyo pong maging member at nasa abroad na kayo, you just have to visit our information officers Sa Middle East naman, partner, meron tayo sa UAE, sa Dubai, sa Dubai. Oo. Abu Dhabi, Oo. sa Saudi. sa Saudi Arabia, tatlo po. Oo. Doon ka ang galing Pag-ibig- dati sa Yes, Jeddah. sa Okay. Jeddah, Riyadh, and Al-Kubar. Al-Kubar. And then we Meron also pa sa have Qatar. in Qatar. Oo. Sa Bahrain, Bahrain. Ayan. and then oo. Kuwait. Oo. So pinakamadami ang post po ng Pag-ibig abroad sa Middle East, understandably because doon din po pinakamadami ang concentration ng OFWs. Ayan. Sa And US we're naman. also opening another post in the Middle East, right? So kung sakasakali pong I think matutuloy in Oman. Yes, Oman. Ayan, in Oman. Bago Oo. matapos siguro yung taon, mabuksan. Oo, Inuuna ayan. kasi ang Japan and US. Magbubukas US. din sa US. And another one in Asia Pacific is I think Malaysia. Yes, Oo, Malaysia. matutuloy ba yun, Sir Hazel? Ayan. So kasama po yan sa project ng Pag-ibig International Operations Group for 2013. Sa But Europe naman, partner, sa Europe, meron tayo sa Italy. Sa Doon Italy, nga galing dalawa. Sa Hessel, Oo, dalawa. Isa sa okay. Rome, isa sa Milan. sa Milan. Isa Alright. sa London. We have one in London also. At bagong ating kasamahan doon, si Yes. Miss, what's her name again? Si Miss Jing de Guzman. Ayan. Meron sa London, meron sa Greece. Mhm. Meron And then in the US, sa US, LA. well, we actually don't have a desk New York, in the New US, York, New York. pero we are also planning to open a Pag-ibig desk in the US. Pero meron na rin tayong mga collecting or mga remittance centers doon. Ayan. I think may pumasok ng Oo, may pumasok ng question. Thank you, JR. Sinusulat lamang po ni JR yung pangalan. So, keep your questions coming. You may dial 553-8656, 480-5812, o kaya naman po ay you log on to kakampi-news-blogspot.com or doon naman po sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. Ayan. Partner, may tanong dito. Napakagandang tanong to. Sige, Nasa tingnan Middle natin. East yung nagtanong eh. Wow, kumusta po kayo ang tanong niya dyan? lang- ang tanong niya, Mm-mm. isa akong OFW na gustong magpakasal. Nandito kaming magiging asawa ko sa Middle East. Meron din po ba libreng kasal dito sa Middle East? Anong may pangalan ba siya, Sir Ruben? By, Si Jeric. Oo, Jeric. hello Jeric, salamat sa iyong katanungan. Well, for this year, ang yung pong kasalang bayan na ginagawa ng Pag-ibig Fund is dito lamang po sa Pilipinas. Oo. So next year, uulitin po natin yan again in the Baka still pag in the nagbakasyon Philippines. sila, di ba? Oo. So kung Every year naman magkakataon, yes, itong kasalang bayan naman is gagawin taon-taon every February 14. So kung sakali lang naman by next year doon sa mga panahon na nandito kayo sa Pilipinas, you can enlist, you can Itapat na lang register. nila yung uwi nila ng Oo. uwi sila ng mga January. Bakasyon. Kasi Oo. may iko-comply silang mga requirements. Documentary requirements. Yes. Kasi hindi rin naman kayo I don't know again, gaya ng nasabi ko last week, I'm not so familiar with the documentary requirements when it Kasi comes to dalaga ka pa, ganon. Oo, Sir Ruben, kaya bahala ka mag-explain dyan. Pero kasi yung mga requirements po natin dito, like NSO documents, hindi nyo naman makukuha dyan sa abroad. Well, if you will get married abroad, baka, I don't know, may bearing ba yun sa May bearing ba yun sa Siyempre sa batas. Batas ba nila ang masusunod doon or something? Hindi naman. Doon din sila ikakasal sa loob ng Sa embassy. yes. Oo. Well, for now, Jeric, wala kaming ginagawang kasalang bayan abroad, no? But who knows later on kung Yes. merong clamor. If there is clamor from a considerable number of our members, we can do that. But at the moment, ginagawa po natin ang kasalang bayan dito lamang sa Pilipinas. Oo. And in fact, I remember it meron tayong ikinasal na OFW couple last year. Oo, parehas silang nagtatrabaho sa Taiwan and then itong taon nga,
they were interviewed by Pag-ibig upang hinga naman sila kung ano yung naging experience nila nung sila ikinasal through Pag-ibig last year. Okay. Ayan. Napakagandang talagang proyekto to ng Pag-ibig Yes, Fund. of Itapat course. lang nila ni Sir Jeric na umuwi ng January. Magbakasyon. Nangialam ano, so schedule nyo pang inyong bakasyon ng January o kaya naman February po para if you want to join this Kasalang Bayan by Pag-ibig Fund, nandito kayo sa Pilipinas. Ayan. Gusto ko ding banggitin, partner, yung batas na, di ba, may batas ang Pag-ibig Fund ngayon, yung Republic Act 9679. Oo. Ito pong batas na to ay ginagawa pong compulsory or mandatory ang Pag-ibig Fund membership. Ayan, oo. So that compulsory membership po, that includes yung OFW. Lahat na po ng empleyado dito, mapa-gobyerno or privado, dapat po maging member ng Pag-ibig Fund. basta kumikita ng at least 1,500. Correct. In fact, kahit yung ating mga kasambahay, Yes. di ba? Tulad nga ng sinasabi ko, partner, kahit nung nasa Jeddah ako, hindi kami nandito para i-impose yung mandatory aspect ng batas. Kasi kung tutusin, napakasakit sa tenga niyan eh. Aha. Masakit sa tenga yung lalo na gobyerno yung nangungulekta, which is understandable naman. Oo. So nandito po kami, gusto lang kasi naming maging miyembro kayo, hindi dahil lang sa you are mandatorily covered. But more so because you believe in the Yes. the benefits that you And will programs get of Pag-ibig from Pag-ibig Fund. Naniniwala sila kaya sila Yes. nagpa-member. Oo. Ayan. At pag naging miyembro na sila, ang mas importanteng bagay is that sana ituloy-tuloy nila ang kanilang paghuhulog, ituloy-tuloy nila ang kanilang pag-iipon kasi this is part of their preparation for their retirement, for their Correct, future, partner. 'di ba? For the Isa yan sa mga benepisyong makukuha nila Yes, sa Pag-ibig. oo. Ano pa ba yung mga ibang benefits nila, partner? well, of course, aside sa ipon na kumikita ng mataas na dividendo, Ito yata, baka tax-free? pakita natin. Oo. oo. Yung inyo pong ipon, yung inyo pong hinuhulog sa Pag-ibig Fund, yan po ay, nabanggit nga ng partner ko, tax-free. Tax-free. At Ibig ang sabihin, kagandahan po, hindi siya itatax, hindi katulad ng nasa bangko. walang ibabawas. Di ba pag tayo po nag-ipon sa bangko at medyo kumita yan ng interest, yung May pong interest na 20% yun. kinita, may 20% na Final VAT. yes. Oo. But with Pag-ibig, kung kumita po ang inyong pera, wala po Walang kaming bawas po ibabawas. Bagkos dadagdagan pa At namin. ang isa pang maganda, partner, ay guaranteed by the government yung kanilang Yes. ipon. Which means, pag sinabi pong government guaranteed, kung magkano po yung inyong inihulog, ganun din po ang ibabalik sa inyo ng Pag-ibig Fund. Kasi di ba, Ibig mo sabihin, kahit malugi ang Pag-ibig Fund, well, unang-una parang malayo pang mangyari malugi ang Pag-ibig Fund. Well, at kung sakali man mangyayari po yun, kung magkano ipinasok nila, magkano na ang inabot ng kanilang ipon sa Pag-ibig, yun din po ang halagang ibabalik sa inyo. napaka-imposibleng malugi ang Pag-ibig Fund. Of Kasi course. nasa 330 billion na yata ang Yes, assets ng Pag-ibig asset Fund. ng Pag-ibig. At dahil Alam mo, yan po ay 330 sa... billion? Exactly. Yan po ay sa tuloy-tuloy na pag-iipon ng ating mga miyembro. Ayan. At ito namang perang ito yung po yung ating ginagamit upang ipautang sa ating sa housing loan kasi ito yung medyo malaki ang halaga na kinakailangan nating i-disburse Yes, partner, let us give our members an idea kung magkano yung magkano kanilang ang makukuha. kikitain. Sure, opo. Ito, Again, ipakita po namin ang aming mahiwagang matrix. Ayan. ayan po. So, can you imagine if you're going to save at least 200 pesos a month? Kasi ang mandatory lamang po ayon sa batas is 100 pesos for OFWs. Kasi wala naman tayong nakokolektang employer counterpart. But if you're going to increase your savings by 100, so that makes it 200, at the end of the maturity period of 20 years, meron kayong ipon na 48,000. But because meron po ang kinikitang dividendo taon-taon, yung pong inyong 48,000 will earn up to 73,000. Now, if you will do your simple math, halos na dodoble. Partner, ito. Kung Halos ito'y- na dodoble ang iyong ipon. Kung yan siya ay may hulog na 1,000 kada buwan. Mhm. Sa 20 years, 240,000 yung kanilang naihulog. Exactly. Tama. Pero At ang pag isama mo po yung dividendo, makukuha niya na ibibigay sa kanya ng Pag-ibig Fund, 365,000. exactly. So, ang laki ng tinubo, actually, 125,000 ang tinubo ng kanyang hulog. ng dividendo, Oo. Oo. So, gaya nga na nabanggit mo kanina, yung sabi mo kakilala mo na naguhulog pa nung 1981, ang dami po kasi nating mga members na
como 100 lang yan, 200, hindi na nila pinapansin. And they are surprised na pagdating po ng takdang panahon, yung maliit na halagang kanilang inihuhulog, malaki pag bumalik sa kanila. So, maano ba namang taasan nila yan to 500, to 1,000? Kasi we believe ang ating mga OFWs have more money to save, 'di ba? So, Correct. kung gagawin po nilang 1,000, 1,500, the better. Ayan. So, basta tandaan lamang po natin, lahat po ng ipinapasok ninyo sa Pag-ibig Fund ay ipon. Ipon po yan na babalik sa inyo sa takdang panahon. Maliban, of course, if that is an amortization. Siyempre, when you speak of amortization, bayad yan sa utang. Ayan. Okay. May katanungan uli dito, partner. Sige, partner, basa. Si Jeric uli. Si Jeric. Okay, thank you, Jeric. Talagang nakatune in sa atin si Jeric, ha? Pwede po bang ibang tao ang maglakad ng papers ko para magpa-schedule sa libreng kasal sa Pag-ibig next year? Pwede naman po kasi you can get naman your birth certificate, you can get your ang marriage license ba pwedeng kunin ng ibang tao? Ayan ang hindi pwede. Dapat ayan. yung Sabi ko si Sir personal. Ruben na makakasagot niyan. Yung ikakasal talaga dapat. Kasi mag-a-appear sila doon you sa... have to appear before the civil registry. Yes. Oo. So, kailangan makita nila na kayo nga yung taong ikakasal. Kasi, diyan po nagkakaproblema minsan na... Yan kasi ang hahanapin ng Pag-ibig Fund yung marriage license. Marriage license. Yes. Oo. Para po kayo payagang sumali doon sa kasalang Talagang bayan. yun ang katunayan na pwede silang ikasal. Yes. So, I think, siguro, para mag-apply, for example, to pay the fee, pwede nyo ipagawa yun sa ibang tao. Well, I'm sure the birth certificate, you can ask somebody to get it for you, no, for your wife and for yourself. Pero yung pagdating nga sa marriage license, before you will be issued that document, you have to appear together with the wife. Yes. Ayan, oo. So, at saka mabilis lang naman ito kung wala pong problema ang inyong record, in 2 weeks time, makukuha nyo po itong Kasi dokumento. nung kinasal ako ng ilang beses, isang beses Ilang lang, beses? Ano bang partner. relihiyon mo? No. Ayan. May seminar pa yata, hindi ko lang alam ngayon. May seminar pa yata, nagkakanta pa Ako yata pang ng tinanong seminar. mo. O, si meron Sir daw, sabi Hazel, ni Sir meron, Hazel. may Ilang beses seminar. kong kinasal Oo, ayan. Hindi, sa isang babae naman. So, ikinasal siya sa civil, sa church, and then renewal of vows. So, ilang beses naman ikinasal. Hindi katulad mo. Ayan. Okay. So, next year, Jeric, yun nga lang, may mga dokumentong pwede mong ipaasikaso sa isa kamag-anak mo, pero may mga dokumentong kailangan kayong dalawa ng iyong mapapangasawa ang personal na mag-asikaso. Ayan. Partner, yung ibang benepisyo pa nila. Ngayon, member na siya. Mhm. Ang, Member na, naghuhulog, kumikita ang na. kanyang ipon. Ngayon, Ang gusto mangutang. Yes. Pwedeng, ang pinauutang po namin, kung pwedeng pang matrikula, pang tuition fee, Matrikula, pang okay. negosyo, yung konting karagdagan para sa negosyo. At saka yung isa natin ay yung housing loan. Housing loan, oo, na mas pinataas na ngayon ang loanable amount. Mula dati ay 3 million lang, partner. Opo, Ngayon ay 6 million 6 million na. Yung ayan. housing loan po namin ay hindi lang nangangahulugan na lupa't bahay ang pinauutang po ng Pag-ibig Fund. Oo, kasi ang pagkakaalam ng karamihan sa ating mga members, ang pwede lang nilang mautang sa Pag-ibig is kung bibili ng bahay or bibili yes. ng lupa, which is not. Oo, Kasi ano pang pwede nilang Halimbawa, for what purpose meron can na they, silang nakatayong bahay mhm. at gusto nilang paayos, partner. Okay, Pwede gusto yun. pagandahin, Oo. palakihin, pataasin, and that's what we call home improvement. Yes. Oo. Kung gusto lang lote muna ang kanilang bilhin, pwede rin. So, purchase of lot lang muna kasi hindi pa kayang patayuan ng bahay. So, pwede yun, purchase Oo. of lot. But that is provided residential po yan. Correct. And the property does not exceed 1,000 1,000 square square meters. Oo, kasi in excess of that, hindi na po natin pwedeng ipasok sa Pag-ibig Fund. Plus, medyo, baka ang halaga niyan is more than 6 million na rin, especially if it is in a city, in the Correct. NCR, ayan. Halimbawa, katulad mo, gusto mong kumuha ng isang condominium partner, pwede rin. Condo, pwede rin po. Oo. Dapat- But that is condominium pero hindi siya pre-selling. Yes. Ibig sabihin, yung nakatayo na siya at ready for occupancy, or at least, if I'm not mistaken, 90% completed. Yes. So talagang nakita na ni Pag-ibig Fund na existing yung property na gusto At mong ang bilhin. minimum square meter yata is 20 or 22. 22 yata o 20. Basta ganon. Mhm. So, yung pong mga, kasi meron tayong mga condominium na surprising, na may mga condo pala na 19 square meters lang. Meron.
Ang Nakatayo 90 yata. square ba kasi laki nito? Mas maliit pa dito, so parang CR lang. So ito po yung mga condominium na talagang pagpasok mo, tulog na agad. Tsaka may nabasa ako kanina, partner, sa ating may nilabas ang Pag-ibig Fund na isang innovation. Pwede ng online filing daw ng housing loan. Exactly, oo. So kung sa ating mga OFW members na pag Tama yan sa ating mga nagbabakasyon, OFW. oo, kunwari nagbabakasyon dito sa Pilipinas at napakalimitado ng inyong oras, so instead of going to Pag-ibig to simply inquire on how to go about your housing loan application, pwede pong mag-online na muna kayo. So parang nagkakaroon ka ng appointment, tama? Yes, parang Oo. sa pinattern natin sa DFA passport Appointment system. Okay, Yung oo. mga pinattern nga na doon. And speaking of housing loan, hopefully doon sa ating project for 2013 na OFW Center, pati po ang filing ng housing loan application ng ating mga OFW members will be accepted at the Justin Building, doon po sa opisina ng Pag-ibig International Operations Group. But right now, if you are filing your housing loan or the property is located in the NCR and nearby provinces, you go to our Mandaluyong office that is in JELP Building along Shaw Boulevard. Ayan. Pero kung taga-probinsya po kayo, ang inyong bibilhing properties nasa probinsya, you go to the nearest Pag-ibig branch. Ayan. Correct, partner. At may dagdag din natin, partners, yung sa mga ating OFW na may mga extra money, pwede nyo pong i-invest yung extra cash nyo sa Pag-ibig Fund. May in-offer po ngayon yung Pag-ibig Fund. Ang tawag po namin ay yung Modified Pag-ibig 2. Ayan, oo. So Yung it's dinidiscuss another po naming savings membership program. kanina ay Pag-ibig 1. That is the mandatory Yes. with the maturity of 20 years. Yung, Ayan. yung Modified Pag-ibig 2 po, katumbas po yun ng time deposit sa bangko. Oo. The only difference po, at saka ang ano po ay pinagkaiba nito, kumikita ang Modified Pag-ibig 2 ng mas malaki kaysa sa Pag-ibig 1. Mas mataas na dividend compared to Oo. Pag-ibig 1. So, lumalabas yung partner. Kung ang Pag-ibig 1 partner ay kumikita ng 4%, yun ay kumikita ng mga 5% per annum. And tax-free din. Ayan. So, mas malaki ang kinikita under the Modified Pag-ibig 2. And this is actually, voluntary lamang siya. Ibig Yes. sabihin, it's not like Pag-ibig 1 na talagang sinasabi ng batas na dapat miyembro kayo. Tsaka may minimum Minimum savings Yes. na 500 pesos. Oo. Again, gaya nga na nasabi mo, Sir Ruben, time deposit siya. So, ibig sabihin po, hindi nyo po ito pwedeng mautang, hindi nyo po pwedeng ma-withdraw, no? So, this can be withdrawn after the 5 maturity period of 5 years or for some valid grounds as Pwede naman nilang i-preterminate, partner. May corresponding deduction lang din yung I kita. see. Oo. So, before we continue with our discussion, let's pause for a break. Dahil sa'yo, nagsikap ako. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Okay, we're back, partner Ruben. So ito po ang inyong Pag-ibig OFW program at sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, balitaktakan tungkol sa mga programa natin para sa OFW members, meron tayong, banggitin ko muna, basahin ko muna, meron tayong katanungan mula kay Monica ng Manila. Ang sabi niya, Sir Ruben,
kung member ako ng Pag-ibig at nahinto ako ng ilang taon, mababawasan po ba ang hulog ko sa Pag-ibig? Ayan. Nababawasan ba, Sir Ruben? Hindi. Exactly. Intact yung kanyang contribution, yung savings niya. At patuloy na kumikita po yan. Hindi po yung nababawasan, lumalaki pa po. Exactly, opo. Well, nababawasan lamang siya. For example, meron po kayong iniwan na utang. Ibig sabihin, multipurpose nag-loan siya. At pagkatapos nyo pong mangutang, wala na kayong ginawang... For or whatever inuhulog na- reason, partner, hindi siya nakapaghulog. Yes, ng walang kanyang- pumapasok na amortization. After 2 years po, na-offset po yun sa inyong savings. So, that's the only time na nababawasan po ang inyong utang. Siyempre, kumbaga, nakuha nyo na yun nakuha nyo na through loan yung inyong ipon. So that pag hindi ho kayo nakapag-amortize, ino-offset na lang po, or ibig sabihin binabawas po kung magkano po yung savings na inyong naihulog with Pag-ibig. Pero kung patuloy kayong naghuhulog and then suddenly you stop for whatever reason, hindi po yan nababawasan. Again, sorry we cannot make any comparison but with the banks na unlike in the bank pag yung inyong savings is below the minimum, nababawasan yan. At saka kung parang inactive yung account, nababawasan din. Correct, partner. That's why siguro iniisip nila ganun din sa Pag-ibig. But that is not. Hindi po ganon kasi kahit po nahinto ang inyong paghuhulog, as long as wala po kayong naiwan na utang, hindi po nababawasan ng inyong ipon with Tulad nga Pag-ibig ng Fund. nabanggit ko, partner ka na, yung 1981 na contributions ng ating member, nagtaka siya ganun nakalaki. Yes, Hindi oo. niya akalain na may pera pa pala siya sa Pag-ibig Fund Oo. nung aking binerify. Kasi nga, magkano lang ba naman yung halagang 100, Sir Ruben, di ba? Oo. Yan nga, minsan ayaw pang tanggapin niya na baon ng inyong mga anak, sorry. Kaya yung mga ating So- OFW na paalis na sinisingil ng sinisingil ng 100 pesos. 100 through the Kung OEC. ako dagdagan na lang nila kasi savings nila yon. Exactly, ipon niyo po Hindi yan. ako sa naninira ng ibang agency partner. Pero ganun na rin. Oo, ganun na rin. Yung Oo. doon sa mga hinuhulog sa POEA, Aha. yung Pag-ibig Fund lang ang babalik sa kanila. Exactly. Na binabayad. Oo. Kasi yung PhilHealth, it's an insurance naman na pwede mo lang mapakinabangan, pwede mong magamit kung ikaw ay nagkasakit or any member of your family got sick. Okay? So, Oo. at yun naman is isang benepisyo na hanggat maaari ayaw nating mapakinabangan. If only because that would mean we are sick, 'di ba? Oo, or sa OWA. Lumalapit lamang tayo sa OWA kung tayo ay bumalik sa Pilipinas, say we were repatriated and we need assistance. Doon po kinukuha ng yung pondo po ng OWA, part of their funds come from the collection they get from the OFWs through the OEC. Yes. Pero yung pong inyong inihuhulog sa Pag-ibig Fund, yung napakaliit na 100 na inyong inihuhulog, hindi ho nawawala yan. Kumbaga, ipinapatabi nyo lamang po sa amin, iniipon nyo lamang po. Ayan. At saka binibigyan natin ng interest. Well, we call it tax, I'm sorry, dividend. Yes. Oo, ayan. So, Partner, sa mga OFW ngayon na nasa ibang bansa na gustong mag-housing loan, ang ano bang kailangan nilang gawin kung sila ay nandoon ngayon sa ibang bansa? Pwede pa rin silang mag-file, di ba? Online. of And course, then, oo. So, yung nabanggit mo nga, pwede na po hindi sila... sila uuwi, pwede silang mag-designate ng kanilang representative dito. or that's what we call attorney in fact. Yes. Mag-i-issue lamang po sila ng special power of attorney. Ayan. Dalhin lang nila sa Philippine Consulate or Oo, kailangan Philippine Embassy. naka-ano po yun, how do you call Authenticated that? ng Authenticated, merong red ribbon Yes. para po i-honor namin dito sa Pilipinas. Again, sasabihin nyo, ang dami na namang requirements. Kasi, this is also for the protection Yes, of protection you ng members. members, So, yes. kasi, kung ganun po kadali ang, kung ganun po kasi kadali ang mag-housing loan by assigning a person to transact on behalf of you, baka kahit sino na lamang po, gayahin lamang yung pirma pirma. ninyo. Ngayon, Magugulat kayo, may utang na pala kayo sa dali-daling Pag-ibig Fund. mag-fake ngayon ng mga documents, partner. Exactly. Oo. So we're doing this to protect your savings, to protect the member, and of course, to protect Pag-ibig Fund. Yes. Ayan. And napag-usapan na lang natin yung housing loan, isa pa sa innovation or isang bagong
how do you call that, bagong ingredient ng ating housing loan program is that kahit hindi po kayo related by affinity or consanguinity ng isang tao, pwede na rin po yaang maging co-borrower. So, ibig sabihin, tayo, nasa abroad tayo, Sir Ruben, parehas tayo nagtatrabaho, and then, kailangan mo ng co-borrower. Gusto mo yung best friend, di ba? Si best friend, 'di ba? Pwede na siyang maging co-borrower. Ayan. At ang kagandahan pa nito, parehas kayong nakapangalan sa titulo. Yes. Ayan. Maganda. Oo, the only condition is that both of you have to be active Pag-ibig members. So kung ikaw member ka ng Pag-ibig, gusto mong mag-housing loan, say 6 million. Ayan. So kasi hanggang 6 million na po ang ating loanable amount. Pero hindi kaya ng income mo, so you need a co-borrower. You go to me and then ask me to become your co-borrower, and then pumayag naman ako. Our names will appear in the title. Parehas tayong co-borrower. So, kasi marami po tayong mga OFWs na hindi kaya nung income nila yung kanilang desired housing loan Lalo amount. na ngayon, pinataasan natin ang ating loanable amount. Yes, Ginawa oo. 6 million. So up to 3 borrowers ang pwede po sa isang housing loan. So kunwari, ikaw OFW ka, meron kang asawa, and yet hindi pa rin kasya yung inyong income to avail of a 6 million loan. So you get another co-borrower that makes you 3. Pwede pong hanggang 3 para lang mahabol po yung required income for a 6 million loan. Ayan. Partner, Okay, another question. May tanong na naman. Walang pangalan na siguro ayaw magpakilala. Kung magpapamember po ako sa Pag-ibig, meron po ba ako makukuhang ID sa Pag-ibig? Okay, thank you so much for reminding us about the ID. No, teka, nasan bang ating kodigo, Sir Ruben? Siyempre, We may would like to makukuha siyang show you ID. a sample of what we call transaction card. Ayan po. So, ito po yung itsura noon. Actually, just this portion here, gupitin nyo po ito. So, that is your ID. So, para hindi naman po madaling masira, pakilaminate na lamang po. And then, under your ID, nandito po yung mga, what do we call this? Instructions on when to use, how to use your card. So, the moment you get this, kung ano po yung 12-digit number na nakasulat po doon sa inyong ID becomes your permanent ID. Ibig pong sabihin, kahit magpalipat-lipat po kayo ng employer, kahit magpalipat-lipat po kayo ng trabaho, that will remain your Pag-ibig permanent ID. Nagagamitin ninyo every time that you transact with Pag-ibig Fund. So, when we say nagtatransact, ito po yung maghuhulog kayo ng inyong savings, magbabayad ng loan amortization. Ayan. So, yun po ang inyong gagamitin. Ayan. Dalawa yung tanong niya, partner. Ito pa yung pangalawang tanong. Magkano po ulit ang pagpapamember sa Pag-ibig Fund? Magkano? If you are an OFW, ang mandatory savings is 100 pesos only. Again, because hindi po tayo nangungulekta ng tinatawag nating employer counterpart. But if you are a seafarer, ibig sabihin kayo po ay seaman, ang nakakakolekta kasi tayo sa ating mga seafarer ng employer counterpart through the manning agency. So that is, the monthly minimum savings is 200 pesos. Kung local member ka naman, 200 pesos din. 100 pesos from the member and 100 pesos from the employer. Ngayon, kung voluntary yan, I think 200 din, parang sinasagot mo yung employer counterpart. Yes. But if you're a voluntary member, you have to show us proof na you are not employed so that hindi kami maghahanap ng employer counterpart. So, ganun po. 100 pesos or 200 pesos. The mandatory is 100 for the member contribution. It becomes 200 kung meron tayong employer counterpart na pinag-uusapan. Ayan. Napakaganda. Kung ako di taasan na lang nila yung kanilang contributions. Exactly. Kasi oo. pera din naman nila yon. Savings. Ayan. In fact, ako, Sir Ruben, ang aking iniipon sa Pag-ibig One is more than the mandatory. So, naguhulog ako ng 500 pesos a month sa Pag-ibig One. Ayan. At yung iba nga nating mga kasamahan are saving more than 500 some of them. I know of some na libo ang inihuhulog. Ayan. So, naturally, mas malaki po ang kanilang makukuha after the maturity of their membership. Ayan.
Okay. So Sir Ruben, no, nakalimutan ko itong banggitin, nakikita, kung if you can see our background, Gawad Parangal International Migrants Day Celebration. Noon kasing December 20, nung isang taon, nung December, ang Pag-ibig Fund po ay isa sa mga awardees. Ayan. So, nakatanggap tayo ng Gawad Parangal mula sa Kakampi. So, we were told by our Kakampi, Miss Feni Cudemos, na ang namili po pala ng bibigyan ng award, yung no less than our OFW members. So, namili po sila ng mga government agencies, non-government organizations na very active in protecting the interest and promoting the interest of our OFWs. At maraming salamat po sapagkat ang Pag-ibig Fund ay isa sa mga nabigyan ng award na yun. So, it was the Gawad Parangal during the International Migrants Day celebration. Ayan. Okay. Partner. And speaking of banggitin ko na rin Sir Ruben, nung kasing nakaraang Sabado, sumali rin po ang Pag-ibig Fund sa activity ng Kampe. So, Anong Kampi. activity yun, partner? So, it was a card making contest na sinalihan po ng mga anak ng OFW. So, nakakatuwa, no? There were, I think, about 53 entries, no? Dalawang category siya. The first category is for children, meaning 12 below. And then, the second category was for the teenagers. So, ito yung 13 pataas. Ang gaganda. Ayan, so nakakatuwa. Ang gagaling nila sa Ruben. In fact, meron pa nga rong special child na sumali. And we were surprised kasi even, despite her condition, yung kanyang drawing is malayong maganda kumpara dun sa ibang mga bata. Ayan, Mga so normal na bata, yes, hopefully, Kampe will allow us to exhibit those entries sa Pag-ibig Fund Office, no? Para makita naman na ma-inspire po ang ating mga OFW members na talagang ang inyong Pag-ibig Fund, hindi lamang po, hindi katulad ng ginagawa namin, you save, mag-ipon. Meron rin po kaming, napakarami po naming mga activities na ginagawa para po sa ating mga OFWs at pati rin po sa kanilang mga pamilya. In fact, this coming Sunday, meron pong activity naman ang CBCP ECMI, no, yung grupo po ni Father Edwin Corus, no. Meron silang inorganize na National Migrant Sunday sa Balanga, Bataan. So doon po ito gaganapin sa provincial government building ng Bataan, doon po sa Balanga, no. And we are one of the participating agencies, and they are expecting about 700 to 1,000 OFW families to join the activity. So, nandun po muli ang inyong Pag-ibig Fund. Ayan. Another question. Ako na magbabasa, partner. Sige, sir, please. Kung seaman ako, ilang taon po ang pagiging member ko sa Pag-ibig at ilang taon po ako pwede mag-loan sa Pag-ibig? Okay. Tanong po ito ni Sir Francis. So si Sir Francis ay seaman. Okay, since nabanggit ni Sir Ruben na mandatory na po ang Pag-ibig sa ating mga OFWs, and that includes our seafarers, our seaman, ano na nga ba yung tanong? Kung seaman, ilang taon, ang inyong membership term is 20 years, okay? But you can start availing of our loan programs after you have made at least 24 months contribution. So, kung 24 months, ibig sabihin po, 60% ng inihulog mo or inipon mo, pwede mong mautang under the multipurpose loan program. Kung ang ilo-loan niya ay multipurpose loan. Kung multipurpose loan. Ngayon, kung housing loan naman pang inyong uutangin, pwede na po kayong mangutang after you have made the same 24 months of contribution. Ayan. Kung naka 2 years na siya, tama yung JR. Pwede Ngayon, rin. kung housing loan yan at wala ka pang 2 taon, pwede mo namang bayaran. So, yan yung tinatawag natin na lump sum payment. So, for example, ngayong buwan na to, when we check your record, may pangalan ba? Si Francis. Naka 18 months ka pa lang ng hulog. Example lang, But you want to make a housing loan now. So, ang gagawin mo lamang, yung pong 6 months, bayaran mo na so that you will be qualified to a housing loan. Yes. Ganun lang siya ka-simple. Basta bayaran niya lang yung magko-correspond dun sa kanyang i-avail na loan. Yes, so kaya lang hindi na lamang pag kasi po pag mag-housing loan kayo, hindi na lamang 100 or 200 pesos ang inyong magiging contribution or saving. So that would depend on your desired loan amount. For example, kung ang gustong utangin ng miyembro is 1 million pesos,
he or she has to upgrade her contribution to 500 pesos. But again, hindi po yan bayad. Upgrading of savings, which means na ipon nyo pa rin, pera nyo pa rin po yan. Kaya lang pinataasan po namin so that in case na nag-default kayo, kasi you can never tell naman si Ruben, di ba? Minsan Yes. nawala ng trabaho, nagipit, nagkaroon ng unexpected na gastusin, maapektuhan ang iyong pag-amortize, and when you start defaulting, doon po namin kukunin sa inyong savings. Ayan. I think Ibig mo sabihin, partner, kunya, halimbawa, ako, hindi pa ako member. Gusto ko Okay. nang mag-housing loan bukas. So, gusto mo babayaran ko mag-housing lang loan? yung Well, yan ang 24 tinatawag months, nating diba? instant membership. 24 months ang bayaran mo. Pero, kung meron ka nang, you have an amount in mind, or meron ka ng Okay. halagang kakailanganin, no? Kung Oo. say, may nakita ka ng bahay, hindi lamang po 100 or 200 ang sisingilin sa inyo. Correct. Ayun. At ang kagandahan doon, hindi naman yun bayad. Kumbaga savings niya na yung Yes, ibabayad paulit-ulit niya. po namin Equivalent in-remind, dun sa 24 hindi po months. yun bayad. Savings po yun. Ngayon, kung tuloy-tuloy pang inyong pagbabayad ng inyong housing loan, expect that intact po ang inyong ipon. Okay? At kung OFW ka, yung kasing amortization mo sa housing loan, naka-incorporate na doon yung upgraded savings or contribution. Ayan. So, hindi lamang po purely amortization yung inyong inihuhulog buwan-buwan. Ayan. Okay? At saka partner, pagka may dumadating na kalamidad, sana wala naman dumating sa Pilipinas, di ba? Okay. Nag-o-offer ang Pag-ibig Fund ng calamity Loan. loan. Ayan. So, Na sa mababang calamity loan interest. naman, yes, nasa 0.9? 5.95 something ang ating pong interest. From the original 10.75, it was cut to almost 50%. And may Ayan. grace period pa yata na 6 months. 6 months? May moratorium yata na 6 months. 6 months Alright. ba? Oo. Oh, 6 months. At kung ikaw naman na isang OFW na na-repatriate, kunwari nagkaroon ng kaguluhan dun sa bansang pinagtatrabahuan mo, so you have to go back to the Philippines, kaysa naman ikamatay mo yan, Yes. So na-repatriate ka, nag-o-offer po kami ng moratorium sa pagbabayad ng inyong Kung may housing loan sila. housing loan, sa inyong multi-purpose loan. And we allow up to 80% withdrawal of your savings kung kayo po ay repatriated. Yes. Okay? But if not, yung pong 80% na withdrawal is True subject loan to our guidelines. Yes. Ayan, oo. Okay. I think si JR may katanungan. Sumisenya sa akin kanina. Okay. Alright. So, Partner, may dagdag ko lang. Yung nabanggit ko kasi kanina, yung mag-housing loan na nasa abroad. Pwede rin mag-avail yung mga kunyari, na mag-avail ng multipurpose loan. Nasa abroad sila. Pwede rin yun. yes, you will do Mag-execute the lang same din ng- thing. yes. Special power of attorney. Kaya lamang po, pag nag-execute po kayo ng special power of attorney, kasi it has to be specified, no, kung yan po ba is filing lang or pati is encashment ng check. Kasi kung ang sabi dun sa inyong SPA, parang ino-authorize mo lang yung iyong attorney in fact to file for the loan, di sige, ipa-file niya and then he or she can get the check but cannot in cash. Tama ba, Ma'am Sok? So, kailangan nakaspecify kung ano ba yung mga transaksyon na pwedeng pasukin ng iyong attorney in fact on your behalf. Ayan. Okay, Partner, may tanong si Sir Francis. Mhm. Paano ko po malalaman kung member ako ng Pag-ibig kung nasa barko po ako? Okay, kung Seaman ikaw ay po nasa siguro, barko, partner? ikaw ay seafarer, dapat po automatic ng iyong manning agency, ang iyong principal, ay nangungulekta ng iyong Pag-ibig savings. Anong pangalan niya, Sir Ruben? Si Francis. Is this the same Francis who asked us earlier? No, Francis, if you can give us the name of your manning agency, so dapat kasi mandatory rin ang iyong Pag-ibig mandatorily covered ka bilang seafarer ng Pag-ibig contribution. Okay, so you can check with your manning agency kung merong deduction ginagawa. Now, if ako you yan. can recall, Member yan. oo, if you can recall, nung bago ka ba umalis, meron ka bang finilapan na form ng Pag-ibig sa iyong manning agency? Or, kung kumuha ka ng OEC at it was your coordinator in the agency who got the OEC, dapat pinag-fill up kayo ng form sa POEA, okay? So, kasi minsan para hindi na rin tayo nasisisi ng ating mga OFW members, no? Minsan sinasabi po ng ating mga manning agencies that they are deducting an amount supposedly for your Pag-ibig savings, pero hindi naman po nare-remit sa amin. So,
It will help also if you will check with your money agency if they have indeed made remittance with Correct. Pag-ibig. Kasi pwedeng sabihin, oo, nagre-remit kami, just check with Pag-ibig. And to your surprise, wala naman pala. Tsaka kung ang Ayan. employer niya, partner, yung kanyang yung manning agency ay nasa Metro Manila, Mhm. pwede niyang puntahan yung ating website at baka ma-check niya yung kanyang Yes, or contributions. you can ask your your wife, your child, or anyone from your family to check with the money agency kung meron ngang deduction ng Pag-ibig. So Francis, siguro para mas matulungan ka pa namin sa iyong concern, you may email us at ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. Kindly give us your full name. So when we say full name, pati po yung middle name, pakilagay po, pakispell out, and then we will check from our record kung meron nga pong pumapasok na savings. Or kung Ayan. nasa Makati area sila, pwede nang dumiretso sa opisina natin. Oo, partner. kung nandito ka man ngayon sa Pilipinas, just go to the nearest Pag-ibig office and then you can ask for your tanungin mo ano bang iyong permanent number, baka by this time meron ka ng permanent number, o kaya naman kung talagang walang makitang record, you can check also from your manning agency kung talagang meron silang Ang tanong kung niremit. nire-remit. Yes. Baka binawasan sila, hindi naman niremit Yes, sa may mga atin. kaso tayong ganun Madaming ha. ganyan, partner. Nagre-remit, minsan naman, Ang pangalan niya, partner, Francis P. Molina. P. Molina. Ayan. Still, we need the middle name, no, Francis? So, just email us. Meron pong sumasagot doon and we assure you very prompt po ang reply ng aming staff who is assigned to at doon po sa ating email na yun, no? Email address na ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. So, paki-email lamang po lahat ng iyong mga katanungan and then we will promptly reply. Ayan. Okay. So marami tayong mga katanungan ngayon, no? So we still have 5 minutes to go. Keep your questions coming. You may call us at 553-8656 or 480-5812. Sa mga gusto nilang malinawan pa, kaya bisitahin lang naman nila yung website ng Pag-ibig Fund. Yes. www.pagibigfund.gov.ph. .ph. Actually, yung ating website is very informative, Sir Ruben. No? Yes. Lahat po ng impormasyon na gusto ninyong malaman tungkol sa mga programa ng Pag-ibig Fund, matatagpuan po sa ating website. In fact, even yung questions like, how much will the amortization be if I loan for, say, 1 million? Meron po kasi kami doon parang calculator. Yes, amortization calculator po ang nakalagay they, doon. yeah. So all you have to do is ipasok nyo lang po yung required data like yung loan amount, yung interest rate. Okay? So pag naipasok nyo po yung loan amount, interest rate, and loan term, bibigyan po kayo ng rough estimate. It's not exactly the amount, pero more or less yun po. Yun ang inyong magiging amortization. Ayan. Okay. And speaking of interest, ang ating po kasing interest rate ngayon sa housing loan is based dun sa tinatawag nating repricing period, no? So we're like the banks now na kayo po ang mamimili. Meron po kayong liberty or kalayaan na pumili ng interest rate base po sa kakayahan Ang laki ninyong ng magbayad. Baba, 7.985 ang interest for a 3-year repricing period. So ano ba yung repricing? Ibig pong sabihin nito, when you choose the repricing period of 3 years, sa loob po ng 3 taon, the interest rate that will apply to your housing loan is 7.985%, which means also na yung inyong pong ihuhulog o yung pong inyong housing loan amortization is same amount for 3 years. So regardless of amount na maloloan ko yan, partner? Well, no. Meron po kasi tayong tinatawag na socialized housing. Iba naman ang loan amount okay. doon kasi it's 650,000. Ay, tama ba? 650,000 and below. Let me check. Is it 650 or... Yeah, well, 750,000 and below if you are earning up to 17,500. Pero kung if you are earning more than 17,500 and you want to borrow 750,000 pesos, the interest rate that will apply is the interest for our regular housing. Ayan. Yes. So, again, naintindihan po namin na medyo baka yung pong iba sa inyo is naninibago, That's why, if you have questions, just email us again at ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. So, ito po mga pinag-uusapan namin na medyo hindi malinaw sa inyo o kaya meron po kayong mga katanungan na hindi po namin nasasagot sa aming pag-uusap ng aking partner na si Sir Ruben,
kindly direct your questions or your concerns to that email, ofwcenter@pag-ibigfund.gov.ph. Ayan. Okay, ang bilis ng oras, si Ruben. Oo nga eh. Tapos ng ating Tatapos isang na tayo. oras. Okay, so doon sa mga ikakasal na ating mga pag-ibig members, good luck. Tomorrow is the big Bukas day na. for them. Oo, February 14. Matatali na tamang-tama. sila. Matatali. Para namang nakakatakot. Hindi naman. Matatali na sila. Hindi. Let's make it positive. So tomorrow, it's going to be a big day for our pag-ibig members who's about to get wed, to get married. So, Taon-taon na yan, partner, di ba? best wishes. So, inumpisan po natin ito noong 2012. So, meron po ulit this year at hopefully in the coming years, meron pong gagawing kasalang bayan pa rin ang pag-ibig. Andun po sa nagtanong sa atin kanina, we'll see. Alam mo naman ang pag-ibig fund, kung ano po ang pangangailangan ng ating mga miyembro, we try to cater to them. So, kung if there, I'm not saying na kasi it's not for me to decide, pero I think kung magkakaroon ng clamor, magkakaroon ng how do you call that, request from our OFWs to do the same activity overseas, we'll see if it's possible for us, I think it's possible. Oo. Kasi nga ito naman pong Makikipag-coordinate lang tayo siguro sa sa Philippine Embassy. Oo. Okay, we'll see. Para naman mas maraming OFW ang makasali sa kasalang bayan. Anyway, ang gusto naman po ng Pag-ibig Fund is ilapit ang serbisyo ng pag-ibig sa ating mga members. That's why nga, if you will, malalaman nyo po later on na nagkakaroon na po ng expansion ang Pag-ibig, we will be opening small branches para po kung medyo malayo ngayon ang mga opisina ng Pag-ibig sa inyong lugar, medyo mapalapit na when we open new branches. Ayan. Okay, Sir Ruben. Natapos na naman ang isang oras. Sumisenyas na nga si JR. 1 minute na lang Sumisenyas daw. na si JR. Okay, so sa susunod po na linggo, ang inyo pong makakasama ay aming kakampi na si Mr. Hazel Sulit at si Miss Sok Placino. Ayan. So, kahit wala po kami dito, biglang ganun. Pwede nyo pong ibigay ang inyong mga katanungan sa aming mga kasamahan sa Pag-ibig International Operations Group. So, ganun na po ang mangyayari. No? Every week, iba-iba na po ang inyong makakasama. Hindi lamang po kami ni Sir Ruben, kundi yung iba po naming mga kasamahan sa Pag-ibig Fund. Alright. Sige, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa amin pong mga viewers na patuloy na nakikinig sa programa ng Pag-ibig Fund. Muli, ito po ang inyong kakampi sa Libanal from the Pag-ibig International Operations Group. At Ruben Galamay po. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali and happy Valentine's! Lagi sana isipin ako